Araw-araw level up ang kabubuhan ng mga Gen Z. At dahil na banggit nyo yung kabubuhan ng mga Gen Z na yan, ng mga Duterte supporter, mga kababayan, ito po ang napala nila. Uy, talaga nga kunik-kunik ka. Nakahanap ka ng paraan, GP ah. O ito, dahil sa kabubuhan ng mga DDS, mga kababayan, sa pagpapakalat ng fake news, at sobra po nilang protective dito po sa kanilang puon, ito ngayon, nahaharap sa patong na kaso, itong vlogger na to na nagpakalat na i-raid daw po ang simpleng bahay ni Digong doon sa Davao, na front lang naman, na walang nagbabantay ng mga anak. Diba? Yanen, thank you so much. Adrian, thank you so much sa pag-share ng blessing. Naspakin alakay, perdi ulo dan pati kararuwadan, ipadawat dan kinidigonggongin ay apo. Yun nga eh, sabi ko sa inyo, mga kababayan, parang mayroon nang nakasapi ng mga demonyo sa kanilang mga katawan na nag-uutos sa kanila, paggamit mo yung katawan mo. Total, si Digong naman ang papalit kay Satanas. Oh, anong sabi dito ngayon, mga kababayan? Di ba nung nakaraan po ay nabalitaan natin, itong vlogger na to ay nagpakalat dahil siya daw po ay inutusan ni Kitty. Nangingi sa kanya ng tulong na nananawagan, help me, help us. Tapos pumunta sila sa bahay ni Tatay Digong dahil nga daw i-raid ang kanyang bahay. I-raid ang bahay, walang kailaw-ilaw. Bakit mo i-raid yun? Alam mong walang tao dun. Ngayon, ang sabi dito ni Chief PNP Marbil, mga kababayan, ay ito po. Pakinggan natin. Ay. But we'll be filing yung case po. Identify na po natin yung vlogger na nagkakalat po na yan. And we will be filing yung case. Pina-freeze po natin yung kanyang yung ebidensya. But we'll be filing yung case po. I don't want to name yung tao na ipapile ko na. Ako? Ayaw pang pangalanan pero alam na natin yung itsura, di ba? Mga ka-GP Natex, pina-freeze pa daw. Yung kanyang, yung mga pina-freeze sa kanya, yung mga ebidensya. Tama ba ako? Sabi dito, naka-freeze na rin umano ang video na ginamit ng suspect bilang ebidensya umano nila nito sa sinasabi nitong raid. Inaasahan na ngayong araw, May 6, ay sasampa na ng kaso ang tao sa likod ng pagpapakalat ng maling impormasyon. Yan yung sinasabi ko sa inyo, mga DDS. Have you not noticed na kayo ay ginagamit ng mga Duterte para sa kanilang sariling interes? Think of it. Kung talagang mahal nila yung bahay na yan at hindi kayo ginagamit, dapat they are the one, diba? They are the one na nangunguna to protect that ancestral house. JP, bakit naman ancestral? Eh, di ba lumang-luma na raw yan? Diba? Sila dapat ang makikita nyo na nangunguna dyan. Pero, how many days have you been there? Diba? Ilang araw na kayo dyan? Meron na atang 4-5 araw. Nakikita nyo ba dyan? Yung pamilya o member ng pamilya ng mga Duterte na nagpunta dyan sa bahay na yan, inabot na nga kayo ng ulan dyan eh. Diba? Hindi pa rin kayo umaalis. Meaning to say, kayo ay ginagawang pronta. Kayo ang ginagawang pangharang. Ginawa pa kayong tagapagbantay ng bahay na yan to get ano? Para makakuha ng simpatya at empathy. Diba? To gain a media mileage. Ngayon, anong napala nyo? Diba? E di nakasuhan kayo ngayon. Ang masakit, tutulungan ba kayo ng mga Duterte? Yan ang tanong dyan. Tutulungan ba kayo sa inyong kaso? O baka mamaya pababayaan lang din kayo sa kulungan? Bakit po naman nasabi, JP, na pababayaan sila sa kulungan? Remember Tatay Digong, mga kababayan, when he said na I will take
full responsibility of everything. Diba? Pero nung pagdating po ng kasuhan, anong sabi ni Tatay Digong? Mga kababayan, guilt is personal. Oh. Eh di kayo ang kawawa. Ako, natuto na ako sa mga bagay na yan. Matagal na eh. Bakit kanyo? Diba sa kabilang side, meron din yan dati. Yung mga member o yung maka Marcos ko no, na ginagamit lang din naman, mga kababayan, ayaw ko na lang magbanggit. Diba pinapaatake sa amin si attorney, si Thinking Pinoy? Oh. Pero, sinasabi ko sa inyo, ang tao, binigyan ng isip para makapag-isip. Binigyan ng isip para malaman ang tama at mali. At kapag mali, mga kababayan, ba't ka papayag? Pag alam mo, ikaw ang talo, ba't ka papayag? Oh. But we'll be filing a case dun sa isang tao na nagkalat, na ready namin yung bahay ni, ng ano natin. Identified naman, sir. Ay, identified po. With name? Yeah, of course, dun sa vlogger po. Kailan, sir, ang filing? Okay. Ang sabi po ng Bakit director ng makakasuhan? ECD namin today po. Bakit makakasuhan, mga kababayan? Unang-una po, sabi ng iba, yun lang, kakasuhan nyo kaagad. Mapagpatol talaga kayo, sinusuppress nyo ang kalayaan namin. Mga kababayan, yung pagpapakalat ng fake news, alam nyo kayo, yung pagposte nyo dyan, di ba? Nangangahulugan yon na mayroon kayong mga inabala. Di ba? Sa pagpapakalat nyo ng i-raid, mga kababayan, ito po ay pag-alarma sa mga taong bayan. Ginulo nyo ang kanilang mga utak. Ginulo nyo ang nananahimik nilang mga buhay. At syempre, kayo ay parang sa akin, ang tingin ko, no, sa sarili kong pananaw, ay parang obstruction yan, yung ginagawa ninyo. Diba? Oh. Para kayong mga basura dyan sa lugar ni Digong Duterte na wala namang katao-tao. Oh, tama ka, Marisa Zunukawa. Ginagawa lang kayong human shield. Pero hindi nyo napapansin. Diba? Pag nagka-atraso kayo, bahala kayo sa buhay nyo, bahala na si Batman. Sinong gagastos? Sarili nyo pa rin, buhay nyo pa rin. Kawawa kayo. Nakita nyo yung nangyari doon sa ano? Yung nangyari doon sa Saudi ba yun, mga kababayan? Tama ba? Ay, hindi. Mali. Saan ba yung bansa na mayroong nag-rally? Tama ba ako? Yung may mga nag-rally, di ba? Tapos sabi nila, papadalan sila ng tao. Papadalan din sila ng pera. Ang malakas daw doon si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Anong nangyari? Nakulong yung mga nag-rally. Mayroon ba silang nakuhang tulong galing sa mga Duterte? Wala. Ang sabi lang ni Harry Roque, doon sa bansa na yon, mga kababayan, o Qatar, thank you, Michelle. Sabi doon sa Qatar, oy, Qatari President, Qatari, kung sino man yung pinakamataas doon, Qatari government, wag naman kayo masyadong ganyan sa mga Pilipino. Dapat isaalang-alang nyo rin, naging mabait din po sa inyo ang Tatay Digong dati. Dapat po ay pagbigyan nyo sila dahil sila po ay nagpapahayag lamang ng kanilang nararamdaman. Is that the right avenue, mga kababayan? Diba? May sarili silang ano dyan, may sarili silang batas. Huwag niyong dali ng Pilipinas doon sa Qatar. Oh, sino ang tumulong? Tumulong ba mga Duterte? Tumulong ba yung mga alipores nila? Wala. Si Pangulong Bongbong Marcos pa rin ang tumulong sa kanila. Diba? Yung iba nga walang utang na loob eh. Oh, nung nakalabas, tuloy pa rin anti-Marcos. Wala man lang ni Hay ni Ho, pasalamat Presidente, nagkamali kami sa iyo. Oh, tuloy pa rin ang paninira. Kung ako lang ang presidente, naku po. Dapat
binibigyan ng leksyon yung mga tao na yan para hindi lumalala. Diba? Habang pinagbibigyan kasi, umaabuso. O kagaya nito. O, akala ninyo, walang tao na nakamonitor sa inyo. Akala ninyo, ang lahat ng bagay ay walang katapusan. O, ginagaya nyo sila Mr. 1 Million Jason sa. Diba? Eh yung mga yun may mga kapit. Oh, eh kayo, anong kapit nyo? Itlog. Ang hirap kasi sa atin, masyado tayong mayabang, masyado tayong boastful, di ba? At masyado tayong mapagmataas. Akala natin, oh, we are right, we are just protecting Tatay Digong. Pero dahil DDS kayo, wala na, napunta na sa talampakan yung utak nyo. Kaya nga, Imelda Castro, nabalitaan ko yan eh. Nung makalabas daw, sabi dahil daw expired na daw ang docs nila sabay-sabay. Ginagawa pa tayong tanga sila, no? Ang mga palusot nila, kaya daw sila hinuuli kasi expired na daw yung kanilang mga dokumento. Mga baliw. Yan ang mga mga kababayan, yan ang mga panatikong ewan. Panatikong kulto, 'di ba? Kahit na biruin niyo yung isa katawan ibibigay alay. Mga kababayan, kasi kulto lang yung may mga ganyan, 'di ba? Yung inaalay yung katawan, meron nga akong naalala niyan dati nung kami pa ay nung kasagsagan pa na talagang active ako sa spiritual. Yung mga babae kinukuha nila. 'Di ba? Kinukuha nila yung mga espiritu. Tapos ang ginagawa nila inaalay dun sa mga aswang. Siyempre yung iba hindi nakaka-relate dyan. Bahala kayo dyan. Sabihin niya si Raulo to si GB. O ano-ano mga pinagsasabi. Di ako kagaya naman nila. 'Di ba? Sa Biblia nga mayroong istorya ng ganyan na kababalaghan eh. Mangkukulam, manggagaway. Si Moises naghihimala, si Jesus naghihimala, ang Panginoong Diyos naghihimala. So meron din dito 'yon. Anyway, mga kababayan, thank you so much po sa panonood ngayon. Kahit konti lang tayo, sana ang lahat po ng nanood ay nag-like, mga kababayan. Naka-shadowban po tayo ngayon, kaya hindi tayo nire-recommend ni YouTube. Kasi dahil yan kay Mr. Kong Pulong Duterte. Sabihin ko naman Kong Iyot. lahat ng content ko kay Pulong, binabago ko na nga yung thumbnail, binabago ko na yung title. Mga kababayan, nasusundan talaga eh. Talagang una, ginagawang red, tapos ginagawang dilaw. Ayun, na shadow ban. Sunod-sunod, 8. 8 dilaw. Kaya alam ko na, sabi ko shadow ban to. Ang panglaban lang, like, para bumalik ulit. Okay? Thank you so much once again, guys. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magkita-kita tayo bukas. Magandang gabi sa inyong lahat. Mag-ingat kayo. At keep safe, mga kababayan. Huwag kalimutan magdasal para hindi po kayo matulad sa mga DDS na tanga-tanga, panatikong kulto. Bye! Ingat!